Hallelujah. Dalawa po ito nga magkasunod na mensahe nga ipaparating sa inyo ng Panginoon. Ang topic po natin sa Lucas 3 verse 3 hanggang 4. Ang introduction, ang pangangaral ni Juan Bautista. Hallelujah. Nangangaral si Juan Bautista ng salita ng Diyos sa mga tao sa mundo. Hallelujah. At siya ay nagtuturo sa maraming tao ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng tao. Amen. Purihin ang Panginoon. Sino man dyan may mga kasalanan, magsisi na kayo sa mga nagawa niyong kasalanan para patawarin kayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Una, kaya tayo, mga kapatid, gagamitin tayo ng Panginoon sa maraming tao nga namumuhay pa sa kasalanan dito sa mundo para sila din ay maligtas. Mga kapatid, gagamitin tayo ng Panginoon, i-share ang salita ng Diyos, magpatanggap para sila mapatawad ng Panginoon, para sila tumanggap sa Panginoon at pagsisihan nila ang kanilang mga nagawang kasalanan. Tayo ay gagamitin ng Panginoon para sa kanila. Kasi marami pang mga tao nga hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi pa sila ligtas. Purihin po ang Panginoon. Letter E. At si Juan ay nagpunta sa buong lupain ng Judea na nagbabautismo ng tubig at nagpapahayag ng pagbabalik loob para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng mga tao sa mundo. Yan, tayo daw po talaga dapat mabautismuhan sa tubig. Kasi pag linubog tayo sa tubig, ang kasalanan natin ay maiwan na doon sa tubig. Pag inahon tayo, nanggaling tayo sa tubig, linubog, wala na tayo kasalanan. Malinis na tayo dahil linubog na sa tubig ang ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, malagi ni talaga ang nagpapabautismo. Hallelujah. Number 2, mga kapatid, ang isang tao, pag tinanggap na niya ang Panginoon sa buhay niya at pagsisihan ang lahat niyang mga kasalanan, kailangan din ang mabautismuhan ng tubig. Yan, kailangan talagang bautismo tayo ng tubig. Hallelujah. Kasi ang tao pag nagsisi sa kanyang kasalanan at sinurinder niya ang kasalanan niya sa ating Panginoon, dapat siya magpabautismo. Amen. Dito tayo magwawakas sa Mateo 11 verse 28 hanggang 30. Letter B. Pumunta kayo sa akin, kayong lahat nga napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yan, ayan ang sinabi ng Panginoon. Lumapit daw tayo sa Panginoon, tayo nga napapagal at nabibigatan, at bibigyan tayo ng kapahingahan ng ating Panginoon. Wala na yung dati nga kasalanan, wala na yung kabigatan, wala na yung mga problema, wala na yung mga kahirapan sa buhay, dahil ang Panginoon tinanggap natin sa ating mga puso. Hallelujah. Ang mga kabigatan natin ay si Lord ang magpapasan, si Lord ang magtatanggol sa atin, si Lord ang magbibigay ng magandang hanap buhay pag inuna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Number 1. Ito ay isang tanyag na verse sa Biblia nga nagpapahayag ng pagmamahal at pag-alala ni Jesus sa mga taong napapagal at nabibigatan. Yan. Ang Panginoon ay talagang mahal na mahal tayo ng Panginoon. Siya ang nagpapasan sa mga kabigatan natin. Siya ang nagbibigay ng kagalingan sa bawat problema natin, sa mga sakit natin. Siya ang nagpapagaling sa lahat. Hallelujah. Number 2, dahil mahal na mahal ng Panginoon ang lahat ng tao dito sa mundo. Yan, mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya, pumunta ang Panginoon dito sa lupa para tayo ay iligtas. Kaya mga kapatid,
Pagsisiyanan ninyo kung sino makarinig nito ng mensahe ng Panginoon pinarating sa inyo. Pagsisiyanan ninyo mga kasalanan ninyo, maliit man ito malaki. Magsisi na kayo at tanggapin na ninyo ang Panginoon sa inyong mga buhay dahil malapit na darating ang Panginoon. Di ba ninyo naramdaman sa panahon ngayon natin, sobrang init na nararamdaman ng tao. Kasi itong mundo ito susunugin ng Panginoon dahil sobrang ng kasamaan. Kaya mayroon pa kayo ng pagkakataon nga lumapit sa Panginoon, magsisi at isurrender ang inyong mga kasalanan sa ating Panginoon at maglingkod kayo sa ating Panginoon para lalo kayo pagpalain ng Panginoon. Hallelujah. Kailangan talaga ang isang tao ay tinanggap ang Panginoon magpabautismo sa tubig. Kasi ang Panginoon nga nagpabautismo eh. Hallelujah. Mababasa ninyo din sa Biblia. Doon niyo po yan. Hallelujah. Number 3. Maliban na lang pag hindi tinanggap ng isang tao ang Diyos sa kanilang puso at isip at hindi pagsisiyan ang kanilang kasalanan, nanatili pa rin sila sa kahirapan at kabigatan sa buhay. Yan. Once daw ang tao nga hindi magsisi sa kanilang kasalanan, nandoon mananatili ang kahirapan ng buhay. Kayod ka ng kayod, trabaho ka ng trabaho. Halos kulang pang kinikita mo sa mga pangailangan ninyo sa pamilya ninyo. Kasi nandoon ang kabigatan ng kasalanan, kahirapan. Kaya mga kapatid, sa oras po nito, magsisi na kayo sa mga kasalanan ninyo. Kung sino man ang malapit dun sa church, kung sino man ang mayroon church at katabi nyo, mag-attend kayo at magpa kayo sa mga pastor, magpa victory weekend, mag 1-to-1. Hallelujah, 1-to-1 kayo ng mga kapatiran at magpa victory weekend at mabautismuhan. Yan, mahalaga po yun. Kaya mga kapatid, magbagong buhay na kayo para mawala ang kahirapan at kabigatan sa buhay ninyo. Hallelujah. Yan po ang kailangan, ang nais ng Panginoon. Mababasa po ninyo doon sa Biblia. Ang Panginoon nagpunta kay Juan. Nagpunta kay Juan doon sa ilog ng Jordan, nagbabautismo. Ang sabi ni Juan, ang sabi ng Panginoon kay Juan, ako ay bautismuhan mo. Sabi sumagot si Juan, Guro, hindi ako karapat-dapat magpabautismo sa inyo dahil ako po ay isang tao lamang. Pero nagpabautismo rin ang Panginoon. Iyan ang simbolo na siya ay modelo sa lahat ng tao sa mundo. Dapat magpabautismo ang isang tao. Kaya lang pag nagpabautismo ang isang tao na tinanggap ng Panginoon sa kanyang buhay, huwag na balikan ang kasalanan. Huwag na balikan ang kasalanan, siya ay magbago na at huwag na magkasala uli at baguhin ang kanyang buhay, pati pamilya niya, pati mga anak niya. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Basahin po ninyo sa Mateo 11 verse 28 hanggang 30. Mababasa ninyo doon yun. Hallelujah. Hanggang dito na lang mga kapatid. Hallelujah. Dalawa ito na mensaheng binigay ng Panginoon sa oras po nito katanghalian. May 3, 2025. Andito, dalawa itong mensaheng binigay ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Amen. God bless you sa inyo lahat, mga kapatid. Nawa, magbasa kayo ng Biblia para marami kayo matutunan ng salita ng Diyos.